Amen. Praise God. Sabi lang parang ako po sa bawat isa. Pwede ba niya ang bawat isa na tumayo? Pwede po ba natin makapangalan ng Panginoong Diyos? Sa'yo nagpapakong pag-ibigay mo, ika'y mamasdan, mapamitan, sa'yo ay umiisan. Ang puso ko'y ilong sa'yo, nagpapalunaman, nagsusba mo, ang hinahanapin mo. Ikaw ay mamasdan, magkanitan, sa'yo ay isa. Lubogin mo ang buhay ko'y banal mo na, tulungan ang iyong wagas sa pagsinta. Maluyan ang wala hanggang mapuri pa sa pagkakaligaw, kayo na kailangan. Nagsusumamo pag-ingatan mo, ikaw ay mamasdan, magkanitan, sa'yo ay isa. Lubogin mo ang buhay ko'y banal mong tahanan, tulungan ka ng iyong wagas na pagsinta. Kalumin lang walang hanggan, mapuri pa sa pagkakaligaw, ngayon na tayo lubogin mo ay banal mong tahanan, tulungan ng iyong wagas na pagsinta. Kaluyan ng ulang hanggang mapuri pa sa pagkakaligaw, sa'yo na kailangan. Magaligaw, Diyos, kayo na kailangan. Magaligaw, Diyos, kayo na kailangan.
nabalik mo naman sa kuya. So, purihin po ang Panginoong Diyos sa hapon pong ito. Magandang hapon po. Magandang gabi. Magandang umaga po sa mga kapatid natin nasa ibang bansa. So, muli po tayo nasa Thursday prayer meeting naman po. Siyempre, tuwing Webis po dito po sa CCLCC, Christ Central Life City Church po, dito sa Zamora Street, Zamora Street, Dabsan Subdivision, Sindalan, San Fernando, Pampanga. At ini-invite po namin kayo na samahan po kami. Kung di po kayo makarating dito, dyan lamang po sa inyong mga tahanan. Ganun din po, tuwing Sunday din po, yung worship service po natin, inanyaan din po namin kayo din dito. Di po mahirap hanapin. Ayan, pag may nakita po kayong dito yung tabi ng dito, Dasher, likod po ng Jollibee, ayan. So welcome po kayo sa pananambahan po sa ating Panginoong Diyos. Welcome po ang bawat isa. So sa hapon po ito ay alam naman po natin lahat. Alam natin kung anong araw ngayon, at bukas. So itong linggong ito, tinatawag ng Holy Week po. Semana Santa, Kaleldo, yung iba, Kapampangan. So iba pa po ang tawag. So, bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Pinupuri ka po namin ang dakilang Diyos amang banal. Salamat po muli, O Diyos, sa hapong ito na malaya po namin may pahayag ang salita, mapapakinggan. Dalangin po namin, Panginoon, ay maging bukas ang puso namin upang tanggapin ang katotohanan na sinasabi po ng mga salita. Sapagkat ito lamang po ang makapagpapalaya sa amin ay na rin po sa iyong mga salita na kapag tinanggap namin ang katotohanan po siya magpapalaya sa amin. Patubayan niyo po kami, aming Ama, na inihiling din po namin ang iyong banal Espiritu, ang siya po manguna sa amin po, O Diyos, at magbigay ng kaliwanagan, hihipo sa puso ng mga nakikinig po ngayon, O Diyos, at pakinggan po nila at tanggapin ang iyong salita. Tulad ng naibahagi na namin noon na kapag narinig namin ang tinig mo sa pamagitan ng mga salita, huwag po namin pagmatigasin ang aming puso. At ikaw lamang po ang aming tinataas at tinatanghal po sa lugar na ito, O Diyos, at kabuuan po ng pagpapahayag ng iyong salita at sa sama-sama po namin pananalangin. Ito po ang aming dalangin sa aming Panginoong Jesus. Amen. So kahapon po, pauwi na kami. Habang hinatid namin pala si Sister Wilma at sa pag-uwi. Nasa loob namin at nakasabay yung mga nagpepenitensya. Kaya yung side ng sasakyan, nabasikan na nga dugo. Kaya ayaw ko munang palinis hanggang bukas, baka mawisikan ulit. So nakakalungkot pong isipin, So bakit tayo pong lahat ay dati ganun din tayo, Paniwala natin. Ako nga noon, napapanood din siguro din ninyo yung Jesus of Nazareth noon, So ang paniwala ko doon, kadag sa kaisipan kong bata, akala ko nangyari akong kasaysayan ng ating Panginoong Jesucristo, yung pagpapakasakit niya, nangyari mismo sa langit.
Yan ang paniwala ko noon. So, hindi pala. So, ganun po ang paniwala natin. Minsan kami, dinadala kami sa Putod, dahil doon po yung tatay namin noon. Doon siya sinilang, mga site niya. So, dinadala po kami doon. So, makita ho natin na talagang ang daming mga tao po na pumupunta doon, manood. Hanggang ngayon po sa panahon natin ngayon, lalo na bukas po ngayon, tuloy kanina, nakita ko lang sa Facebook, talaga binalita na nakahanda na. No? Pati yung talagang veterano ng nagpapapako. Ewan ko sabi, last na lang daw yun. So nakalulungkot po, no? Nawa po, sana po yung mga nanonood po ngayon, pakinggan ho natin ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon upang tayo po ay makalaya sa mga nakagisnan na maling paniniwala natin, nakamulatan, na akala natin ito ay nakapagbibigay lugod o kinalulugdan ng Diyos o natutuwa ang Diyos sa ginagawa natin. So, bakit nga ba namatay po ang ating Panginoong Jesucristo? Yun ho ang dapat matanong ng isang tao, ba't ba namatay? Alban dahilan, para saan? Lagi na lamang ho natin na inaalala, taon-taon, pagpasok ng bear, ayan yung pagsilang niya. So, pagpasok naman ng yung tag-init, itong ganitong panahon, inaalala naman yung kamatayan niya. Ganun lang ho, ang paikot-ikot lang ho ang nangyayari. Subalit, ang nakalulungkot ho, yung malalim na kahulugan at dahilan ng pangyayari niya sa buhay ng ating Panginoon Kristo po ay hindi po gano'n na naunawa na intindihan. Nagbase na lamang ho sa tradisyon, sa taon-taon na ginaganap po natin. Hanggang doon lang, kaya kapag lumipas na yon, lipas na rin ho sa isipan at buhay ng marami. So para saan ho yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit siya isinugo? Yun ho. Hindi lamang ho yung napapanood natin, pinarusahan siya, o mula nung siya isilang hanggang siya pinarusahan. So hanggang doon lang po ang pagkaunawa natin, pero hindi natin naunawaan mabuti bakit nangyari sa kanya yon. So ang ginagawa bang pagpapakasakit, penitensya, pagsusugat sa katawan, at pagpapasan at pagpapako sa krus ay may kabuluhan po ba? Nakapapawi ba ng kasalanan? Kailangan bang gawin ng mga tao para patawarin ho tayo ng Diyos? Yun ho kasi ang kaisipan ng pananaw ng marami ho. Nalulungkot habang ang panahon ay dumaraan, parang ang ginagawa nila ay parang yung hatakan na lang, no? Nagkakaanyaya sila, tara magpaantay, magsakripisyo, magpadugo, gano'n, no? So susugatan, papahirapan ang sarili. 'Yun ang kanilang pamamaraan na upang sila ay patawarin ng Diyos. O yung iba naman, sabi nila magbawas ng kasalanan at ilabagang pag nagbawas, yung binawasan, pwedeng sa susunod salpakan naman, no? So dito po sa Isaias, tingnan ho natin ang sinasabi ng salita ho ng Diyos. Hindi lang ho tayo dapat dumipende doon sa sinasabi lang ho ng tao o ng sino mang mangangaral o leader ho ng mga reliyon. Higit pong paniwalaan natin at pakinggan kung ano po ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Dito po tayo sa Isaiah chapter 53, ito ho. Dito ho ay inihula na ho at inihayag na mayroong isang magdurusa sa darating na panahon. At tignan ho natin yon kung sino ho yon. At dito po sa Isaiah, doon sa mga unang mga talata, inihula na rin ho na ang taong ito ay isisilang ng isang babae, sabi mo doon. At pagdating ho dito sa 53,
dito naman ho inihula yung isinilang na bata ay magdurusa. At sino ho ang ipinahayag po dito? Sabi ho dito, sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh? Verse 2, kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Verse 3, hinamag siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lamang nagtapo ng sulyap sa kaniya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Verse 4, tinis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. 6, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh, nasa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ng korderong hatid sa patayan, para mga tupang hindi tumututol kahit na ang gupitan, na hindi umimik kahit gaputok man. 8, nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. 9, siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagamat wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang kanyang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal. Makikita ng lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. 11, pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya, malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap ng parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. 12, dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. So napakaliwanag ho ang saad po ni Propeta Isaias, no, na sinabi ng Diyos sa pamagitan ng kanyang lingkod na Isaias na mayroon isang daranas po nito na binasa ho natin. Siguro ho, halos po tayo ay napanood natin yung dinirect ni Mel Gibson, yung Passion of the Christ, no? Yung Passion, no? Talaga, nung pinanood ko po, talaga, nung first time ko kung napanood ko yun, hindi ko talaga, pigilan na mapukaw, maiyak po. Dahil sa talagang, titignan ho natin doon, marami kasi iba-ibang version, no, na napanood natin. Pero yung po, yung last na napanood po na talagang grabe, na nung siya parusahan na. Kung mapapasin mo natin doon, kung doon po ay tayo ay napukaw dahil sa pagkaparusa sa kanya, wala pa ho yun sa isinaad po ng banal na kasulatan talaga totoong nangyari sa ating Panginoon Kristo nung siya talaga ay parusahan. Mamaya pong matutunghayan natin. So dito sa binasa ho natin, no? So yung paghihirap po na tinutukoy po dito na daranasin na sinasad po dito ay ipinahintulot po ng ating Panginoong Diyos. At mapapasin natin doon sa mga talata
na sabi, hinamak siya ng marami. At yun naman po mababasa natin sa mga gospel, di ba? Mula pa nga nung siya ay nangangaral na, no? Hanggang sa nakabayubay doon, hindi siya tinatanan ho. No? Nakapako na siya, talagang kinukutya pa rin po siya. No? Tinutuya. Kasi Kapampangan na pagtistire pa, ara po na. So itinakwil siya, sabi ho. Actually, doon sa John chapter 1, verse 11, sabi po doon, naparito siya sa kanyang sariling kanya, pero hindi siya tinanggap. Sabi po doon. Tinutukoy po doon yung kanyang mga kababayan. Reject po siya, hindi siya tinanggap. Kaya pagdating po doon sa verse 2, sabi kahit ang sino tumanggap at nanalig sa kanya, sabi doon, so binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. So hinamak po siya, tinakwil, no? Na nagdanas ng sakit at hirap, sabi wala man lang nagtapo ng sulya sa kanya. Nasabi po that para ba siyang walang katangian na pang-akit, no? Nung mabasa po ito na para siyang nasabi doon na halamang natuyo sa tuyong o natanim sa tuyong lupa. Gano'n ho ay tsura niya. Naalala ko nung mabasa ko ito kasi nagtanong ako ng lemon grass humingi po sa kapatid ko sa natuyo. No? Nihintay kong lumago, natuyo. Tapos humingi din naman ako sa nanay ko ng pandan. Natuyo din. So naalala ko, gano'n ang pinapakitang itsura. No? Na parang siyang halamang natanim sa tuyong lupa. Gano'n ho. No? Nalanta. Walang katangian na para ikaw ay ma-attract. Gano'n. No? At matuwa, sabi ho dito. No? Sabi ho doon, para siyang hindi siya pinansin, para siyang walang kabuluhan, walang kwenta. Pero yun naman ho talaga ang nangyari sa New Testament ho. Na dahil ina-expect nila yung hari na darating ay tulad ng mga hari sa Old Testament na talagang may nagsisigawan, merong umihiyaw, no? At mayroon siyang mga paunang mga tagapagbalita na nagsumisigaw na ito na yung hari. Ganon na ina-expect po nila. No? Dumating na ang ating Panginoon Kristo isinilang lang siya sa sabsaban. Kaya hindi siya matanggap-tanggap at mapaniwalaan ng marami. So hindi ho siya parang sa isang taong na wala siyang wala siyang kwenta dahil ganun lang siya. No? Hindi katulad yung talagang may mga taong may sinasabi sa buhay. Sabi ko nga lagi, kahit walang kalatoy-latoy, walang kakwento-kwento yung sasabihin mo, pakikinggan nila. Ganun ho inilalarawan dito ng ating Panginoon Kristo. Para siyang walang kwenta. Kasi nga, ganun ang pagkakatingin sa kanya. Yung, anak siya ng karpentero, ng simpleng babae. Hindi siya isinilang sa mga magagarang mga panuluyan noon. No? So verse 14 is niya, hirap na tayo ang dapat magbata. So yung tiisin na dapat batahin po natin lahat ng mga tao, tandaan po natin, bakit po natin kinakailangan magbata, magtiis ng hirap. Dahil yung inihiling, yun po ang hinihingi ng pagkakasala ng nating mga tao. Nung sabihin ng ating Panginoon, huwag niyong kakainin yan. Pag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Kinain ho. Yan ho, ang daranasin ho natin mga tao. Mamamatay po tayo. Sa paanong paraan ho? So, yung pong dinanas ng ating Panginoon Kristo, yun ang dapat natin danasin sana. Tayo ang dapat. Ini-imagine ko ito Nung habang yung parusa na dapat sabi niya yung isang hampasong ano ho yun nakaganon ho yun Pag hinampas ng ganon, babara sa laman, hihilain, wakwak. Imagine ho kung sa atin po tatama ho yun. Parang ganito ho yun Parang yung parusa na yun bago dumapo sa atin, dumapo na sa katawan ng ating Panginoon Kristo. Parang sinanggan niya yung kanyang katawan para hindi sa ating dadapo. So yung tinis niya, yung hirap na tayo dapat ang magbata. Ganyan din yung kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin na ang
ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Yan ang nung mga matatanda noon, mga saserdote. Kala nila yun ay parusa. Kasi ang isa sa ipinupukol sa ating Panginoon Kristo, siya ay nagpapanggap na Diyos. Hindi matanggap ito ng mga matatanda ng bayan noon. Kaya talagang pinagsisikapan siyang talagang humahanap sila ng tawag dito, yung maibibintang sa kanya. Hindi siya tinatatag kahit saan siya pumunta, mangaral, mayroon na kasunod sa kanya na mga matatanda ng bayan, mga parsi, eskriba, para bantayan siya at makakita sila na kahit na isang maibubutas sa kanya, maisusumbong. Pero ang liwanag ng sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng kanilang paratang sa kanya, puro kasinungalingan po. So sa verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, ito mula sa binasa ho natin mula sa verse 4 hanggang sa mga sumunod na talata, ito na ho yung daranasin ho niya, no? Yung paparusahan siya, nabubugbugin siya. Actually, sa bagong tipan ho, nilurahan pa siya, kinutya, dami hong ginawa sa kanya. Sabi ho doon, dahil sa ating mga kasalanan, yun ho. Noon, natatanda ko pa ang tanong na ito. Usap-usapan lamang ho ito. Pagbago pa lang ho akong Kristiyano. Kung ano talagang dahilan ng kinamatay ng ating Panginoon Kristo. Sabi ng iba, dehydration, dahil sa mainit ng noon, no? Iba naman, naubusan ng dugo daw. So, titingnan natin, paaring yung dalawang yun, pwede. Pero sa isip-isip ko, ang talagang dahilan ng kinamatay ng ating Panginoon Kristo, yung kasalanan ko. Wala nang iba. So, sabi ko dito, siya binugbog dahil sa ating mga kasamaan. So, siya binugbog, imbes na ko ikaw o ako. Imbes na ikaw at ako ang dumanas ng parusa, ang ating Panginoon Kristo na ho ang siyang dumanas ho noon. So tayo gumaling sa pahiram na tinamo niya. So itong salitang gumaling, ito madalas ina-apply natin sa karamdamang physical. Okay po yun, wala akong masama doon. Pero ang tinutukoy po dito, tayo gumaling ho tayo sa ating mga kasalanan. Napatawad ho tayo sa ating mga kasalanan. Gumaling tayo dahil sa pahiram na tinamo niya. So yung mga hampas na tinanggap po niya. Tayong lahat ay parang tupang naligaw, hinalintulad po tayo sa mga tupang naligaw. Mga tupa ho kasi, kaya kailangan ng pastulian, mahina po ang memorya. Kaya pag naligaw yan, hindi marunong bumalik po yan. Kaya hanapin, ang pastol ang maghahanap sa kanya. Hindi tulad mo na sa ibang mga hayop, no? Kahit na iligaw mo kung pusa, napakalayo-layo na yan, makakabalik ko yan, no? Kahit na yung aso. So, yung mga tupa ho, hindi ho sila ganon. Kaya kailangan lang laging may pastol. No? So, hinalintulad po tayong ganon. No? Tayo lumayo sa Diyos, hindi na ho natin alam ang bumalik sa Kanya. Gusto man natin bumalik, ayun, mali na yung daang tinatahak ko natin. Hindi na yung dating nung tayo lumayo sa Diyos. Hindi na ho natin alam na balikan uli ako. Kaya dahil gano'n, ang tao gumawa ng kanya-kanyang daan, paraan para makabalik sa Diyos. Di ba? Nagtayo ng mga reliyon. So, iyon ang paraan. Pero hindi iyon ang pamamaraan ng Diyos. At mamaya ho, makikita ho natin at ba yung ginawa pamamaraan ng Diyos upang ang taong lumayo na nagkaligaw-ligaw ay muling makababalik po sa Kanya. Then, tayong lahat, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ayun. Dito ako, diyan ka, kanya-kanya. Ngunit inibig ni Yahweh, nasa Kanya ipataw ang parusang tayo ang tumanggap. Inulit na naman po. Yung parusang dapat tayo po ang tumanggap. So, yung kung napapanood ho natin sa mga television ho, yung paghihirap
dinedemonstrate ko nila, lalo na kung bukas niya, no? Ayun, gagayahin na naman ho. So, alam po ninyo, kahit na taon-taon ho, gagawin ho natin yung pagpapakasakit, pagpapadugo, pagpapako, hindi ho natin na makakayang tumbasan ang ginawa. Walang makakagaya kasi isa lamang ho ang tinutukoy dito. Hindi ho maraming Kristo. So siya binugbog at pinarapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Mababasa din ho natin doon sa sa aklat ni Pedro, no? Kahit na hindi siya nagbuka man ng bibig, sabi. Hindi siya tumutol kahit kaunti man ang sabi ho doon. Tahimik lang ho siya. Siya binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Hindi siya dumipensa, ika nga. No? Talagang alam din naman na, kasi ng ating Panginoon Kristo yung purpose, yung dito, yung mission niya, kung bakit sinubo siya dito sa lupa. Ano? Tulad ng korderong hatid sa patayan, sa inaling tulad, sa isang kordero na ihahatid. Naalala ko siya dito sa Testament, si Isaac, di ba? Nang ihandog siya ng ating anak na kanyang ama si Abraham. Wala siyang imik, wala siyang katututol, di ba? Basta inahayan lang niya mangyari gawin ng kanyang ama yung ihandog siya. Ganon ho ang ating Panginoon Kristo, no? Wala siyang kaimik-imik doon sa kanyang sa ginawa ho sa kanya. Ang sabi ho doon na hindi siya tumutol kahit gupitan. So, madalas kasi sa nakapanood ako, lalo nung doon sa Animal Planet, yung mga tupa doon, pag malabong na yung kanilang balahibo, talagang yung mga manggugupit, kahit pagbalik-balik, anong gawin doon, balik-balik na rin nila yung tupa, wala silang kaimik-imik ho. Hindi katulad talaga ng ibang hayop nga, talagang hindi mo magagawa kung gano'n Talagang maaaring kagating ka nila Pero yung mga tupa ho, kahit gupitin nila, kapag tapos na yung sa kabila, ibaliktad nila ganun, okay lang sa kanila. Wala silang tutol. Ganun ho inilarawan. Ang sabi dito, kahit ng gupitan, sabi, no? Ni hindi umumik kahit naggaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan, ayun. Alam mo natin yan, nangyari yun sa Ardin, ang Getsemani. Sa dakong patayan, wala mang mangahas na ipagsanggalang. Wala man dumamay siya. Pag dumamay, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Inuulit-ulit po. Yung dahilan ng kanyang pagdaranas nito ng hirap. Kaya nga ho, kung ang isang mananampalataya ho, ang isang Kristiyano, talagang mapagbulay-bulay lang ho niya itong chapter 53, itong chapter 53, at unawain, pahalagahan. Alam po ninyo, hindi na ho niya maiisip na yung maglaro sa kanyang buhay Kristiyano Kasi kung gano'n ang magiging kaisipan ng isang Kristiyano, napapagang gano'n lang kasimple yung nangyari sa ating Panginoon Kristo para tayo ay hindi maging seryoso sa ating buhay bilang Kristiyano. So siya ay napasa natin. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagmat wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. So, inilibing siya. Mula nung siya ay mamatay, ibinaba sa krus, inilibing. Sabi, kasama ng masama. Yan po, alam naman natin kung sino yung kasama niya doon sa napako. At mayaman, sabi ko doon. Then sa verse 10, sinabi ni Yahweh ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Kalooban po ng Diyos. Ito yung ginawang paraan po ng Diyos Ama para mapawi ang kanyang puot sa sangkatauhan. Kung hindi po mapapawi ang puot ng Diyos sa ating pong mga tao, tayo pong lahat ay lipol. Tungo lahat po tayo sa kaparusahan walang hanggan.
Subalit nga ho, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. No? Dito, sabi ko nga, pabagang kung titignan mo natin, mas inibig tayo. Mas ganito biruin kaysa bugtong na anak. Isusugo mo para lang mamatay. Para lang sa mga taong ito. Tama sabi doon sa ano ang tao kung pahalagahan na sabi. Pakita ho ninyo, no? Kahit ganun mo tayo, pinahalagahan pa rin tayo ng ating Panginoong Diyos. Yun ho, sa pamagitan ng kanyang anak na si Yesu Cristo. Para bagang, yun nga, sinakripisyo niya, yung kaisa-isa niyang anak para lang po sa atin. Kung tatingin natin sa sino ba tayo para gawin ng Diyos yun? Ano bang ika nga mahihita ng Diyos sa atin? Anong mapapala niya ika nga? Pero dahil nga ho, yun ang pag-ibig ho ng Diyos. So sabi, inihandog niya ang kanyang sarili doon sa Hebrews chapter 10, mababasa ho natin doon. Sabi kasi dito, kusa niyang ibinigay, inihandog ang kanyang sarili. Kaya sabi niya, mga handog na susunugin, hindi mo na kinalugdan ang sabi. Kaya aking sinasabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Ngunit po yun, sa verse 5, sumunod pong mga talata. Then sabi ko pa po dito, so makikita ng lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawang ating panukala. Tama ho yun. Kung matatandaan ho ninyo nung nag-pray ang ating Panginoon Kristo, dito, kung sinunod ho ng ating Panginoon yung sigaw ng kanyang laman, kasi sabi, di ba nanalayan siya doon, sabi, Ama kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Alam kasi niya kung gaano kahirap umiira yung laman Gusto niyang, ika nga yung tumalikod doon. Tumakas, ika nga, doon sa parusang niya Pero sabi niya, huwag ang kalooban ko. Kundi ang kalooban mo ang mangyari, sabi. Kaya pusa niyang loob, ang pusang loob niyang ibinigay, ang sabi mo doon. Then, naisagawa ho, yung panukala ho ng Diyos, no? yung banal niyang plano sa sangkatauhan upang maisalba ho. Kailangan, sabi ko, hindi automatic yun na masasalba ang sangkatauhan. So, nasa tao pa rin ho. Gumawa ng paraan ng Diyos. Ngayon, alin ang pakikinggan susundin natin? Yung paraan ng Diyos o yung paraan ho nating mga tao? So, tuloy ho natin. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya, malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang malungkot lang ho dito, marami pa rin ho magpahanggang ngayon na para sa kanila, walang kabuluhan yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya gumagawa pa rin sila ng sarili nilang paraan para sila ay mapatawad ng ating Panginoong Diyos. Kapag kulang pa, hindi sapat. Kaya nga pinamagatan natin si Kristo ay sapat na. Pag sinabing sapat na, tama na, sakto na, hindi na kailangan pandagdagan pa. Okay na yun. Yun ho. So, hindi ho nawala ng kabuluhan. So, doon po sa mga talagang tinanggap, no? Kinilala itong sakripisyo ng ating Panginoon Kristo, yan po yung mga taong nagbigay ng kabuluhan. Binigyan ng kabuluhan yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Dahil yung pagsisikap natin, akala natin yun ang paraan para patawarin tayo ng Diyos. Marami pa. Yung iba nga, luluhod ng lalakad, paluhod. Dahil may talampakan naman. Tuhod ang gagamitin sa paglakad. So marami ho. Yung January ba yun? Sa talagang parang mga langgam, no? Yung Nazareno, no? Malulungkot ho. Kaya lang, pagkatapos noon, na? Yun nga ang kanilang, tama din kanilang sinasabi, parang nagbabawas lang sila ng kasalanan. Parang meron silang isang lalagyan, puno na. Bawasan natin. Para malaya naman tayo makagawa. May pagkakasyahan na naman tayo sa kasalanan na gawin natin.
Ganun eh. Pero hindi ganun ang nais ng Panginoon eh. Kailangan mapatawad po tayo ng buong buo sa ating mga kasalanan. At ang pagpapatawad po ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan ay hindi lamang po siya pumili ng iilan. Hindi ho. Maliit man, malaki, lahat ho yan. Hindi siya pumipili lang o dumadampot na ito lang patatawarin ko. Hindi ho. Lahat. So, next, ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. Ayan ho, may parusa ho para sa atin lahat. At yung parusa niya, ang sabi, siya yung tatanggap. Naalala ko, may binanggit po, para sa Book of John ata yun. Si Caiaphas ang nagsabi ba yun? Caiaphas sabi niya, mas mainam daw na isang tao na lang ang maghirap para sa bayan kaysa yung buong bayan ang maghirap. At tinutukoy ko niya doon ay ang ating Panginoon Kristo. So yung parusa ng marami sa kanya na ipataw, no? At alang-alang sa kanya, sila ay aking patatawarin. Walang mapapatawad ang Diyos kung yung sarili ho nating ginagawang kaparaanan ang siya kung ipipilit natin. Mapapatawad lamang ho ng Diyos ang tao kung kikilalanin ng tao na yung ginawa ng Diyos na paraan sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, dahil yun ang kanyang lunas, doon lamang ho mapapatawad ng Diyos ang tao. Maliban ho doon, wala na ho ibang paraan. Kahit ho anong gawin ho natin, taon-taon lang kahit natagtarin ho natin, pinong-pinong ating katawang ito, hindi ho natin yung mga, hindi ho maaawa, hindi tayo kaawaan ng Diyos para patawarin ho tayo, hindi ho. Dahil hindi ho yun ang kanyang ginawang paraan. So sana ho, doon sa mga napanood ho nito, nawa po, stop na ho. No? Actually, ang totoo nito, yung dugo ho na pinalalabas ko sa katawan mo natin ay hindi po pwedeng pantubusuhin pambayad ng kasalanan. Kahit na kaalikabok na kasalanan mo, hindi kayang hugasan o bayaran mo ng dugo na pinalalabas sa katawan mo natin. Kahit na gaano kabigat ang krus, iba-iba. Meron nga nagsabi, yung puno ng saging. Iba-iba, may bakal. Yung ang papako bukas na veterano, nagpagawa ng panibagong krus. Dahil pinagaan daw, dahil sa edad niya, hindi niya kaya yung dati. No? Kita ho ninyo, no? Nakalulungkot na nakakatawa mang isipin, pero yan po ang nangyayari. So, alang-alang ho sa kanya, sabi sa ating Panginoon Kristo, tayo patatawarin. Maliban sa ating Panginoon Kristo, wala na hong ibang paraan na tayo patatawarin ng Diyos. Dahil dito siya ay aking pararangalan. Sa Philippians chapter 2, mababasa ko natin doon, na binigyan siya ng pangalang higit sa kaninong mga pangalan na sabi doon, no? Pararangalan kasama ng mandakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili. Nilasap ang, ginayon pa ulit-ulit, no, na binanggit ko dito, talagang binibigyan din ng Diyos na sa tao, ito lang ang paraan para patawarin ko kayo, gano'n. Inako niya ang mga makasalanan at idinalaangin sila'y patawarin. Unang wika. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Pagkat di nila alam ang kanyang ginagawa. So napakaliwanag ho ang sinasabi ng banal na kasulatan. Walang pagpapawalang sala ho, walang pagpapatawad ng kasalanan sa tao, maliban ho sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Dahil siya po ang lunas sa sakit ng sangkatauhan, ng kasalanan mo. Doon po sa Galatians chapter 2 verse 16 na sabi doon ni Pablo, alam namin ang tao ay pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Jesucristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Ito ayon sa kautusan na, no? Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, sapagkat ang tao ay di mapawawalang sala sa pamagitan ng pagtalima sa kautusan.
Kung dito ho, pagsunod sa kautusan ay hindi pwedeng mapawalang sala ang tao, gaano pa kaya ngayong panahon natin? Parusahan, pasakitan ng ating sarili. Dito pa, kautusan na ho, hindi mapapawalang sala. Lalong higit po yung ginagawa ko ng marami po ngayon. Ito po ang totoo. Ito ay mula sa salita ho ng ating Panginoong Diyos, hindi ho ito salita ng sino mang tao. Sa verse 21 ho, Galatians chapter 2, hindi ko mapabawal ang kabuluhan ang kaloob ng Diyos. Kung ang tao ay pinawawalang sala sa pamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Common sense lang ho. Sabi ni Pablo, kung ang tao ay mapapawalang sala, kasi noon ho kasi, usapin ho kasi dito, kailangan, noon po kasi, pinag-debatihan nila na kailangan tayo tuliin pa, no? Para siya pawalang sala. Pero ang sabi ni Pablo, hindi na. Pinapipilitan nila, sige, pinapipilitan nila, paputol na kayo, sabi. No? Kaya sabi ko, kung ang tao ay pawawalang sala sa pagsunod ng kautusan, nasabi, walang kabuluhan, nasabi doon, yung pagkamatay ni Kristo. Ang mga naman, kada common sense lang ho, tayo naman may common sentido. Kung mapapatawad rin lang naman pala tayo ng Diyos sa ginagawa nating pagpapadugo, pagpapakasakit, anong gawin natin sa ating pong sarili? Bakit pa niya isusugo ang anak niya? Di ba? Bakit pa niya isusugo? Para saan pa yung pagkakasugo sa ating Panginoon Kristo? Common sense lang po. Gamitin ho natin yung common sentido natin. Sabi ho ni Apostol Pablo, dito, noon, kung ang tao ay pawawalang sala sa pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan yung pagkamatay ng Kristo. Abay, hindi lang mo basta ikukulong si Kristo noon, papatayin wala hong kabuluhan yun. Pwede naman pala. Ba't pa, kung ako noon, ika nga ba't pa hayaan na mangyari sa akin yun? Pwede naman pala yun na maging gawa natin mabuti. Sabi, hindi ko po pwede no? Isipin na lang ho natin, no? Para hindi na ho natin ulit-ulitin pa taon-taon na isa na lang ho kasi ang hinihingi ng ating Panginoong Diyos sa tao sa atin po. Gumawa na ng paraan ng Diyos. Ito na ho ang paraan niya. Kaya nang inihiling na lang ho ng ating Panginoong Diyos, yung nga ho ang tao ay tanggapin yung pamamaraan niya. So ito napakaliwanag ho, Kaya nga ho, kapag pinagpatuloy ho ng tao, ganyang ginagawa pamamaraan niya, upang siya pawalang sala ng Diyos, parang na rin hong sinabi na walang kabuluhan yung kamatayan, ang pagkamatay ng ating Panginoon Kristo. Mas may kabuluhan yung ginagawa ko ninyo. Paglapastangan ho iyon sa ating Panginoon. Pambabastos. Kapag ayaw natin tanggapin, ito ang kailangan itong gagawin kong ito. Ganun Kaya hindi ho. Kung si Pablo nagsasabi, Galatians 5 verse 2, sa inyo, kapag napatuloy kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Kapag nagpatuloy sila, iwawalang kabuluhan nila ang pagkamatay ng Kristo. Kapag pinagpatuloy po ninyo yung anumang ginagawa niyong sakripisyo, pamamaraan ninyo para patawarin kayo ng Diyos, niwawalang kabuluhan po ninyo yung pagkamatay ng Kristo. Kaya tigilan na, nawa po matigil na ho yan, Doon sa Romans chapter 10 verse 3, ito ko yung malungkot na sinabi ni Apostol Pablo. 10:3. Sabi niya, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. Ito, nagbigay ng lunas na paraan ng Diyos, kaya hindi nila nakilala ang sabi ng tao, yung pagpapawalang sala ng Diyos. At sabi ayan. At nagsikap sila magtayo ng sarili nilang pamamaraan. Ayan nga itong ginagawa ng marami ngayon. Sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Ito ang pamamaraan ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Hindi kinilala ng tao, nagtayo ng sarili pamamaraan.
na nakalulungka ho doon, kala nila, ang Diyos, kapag nakikita niya, ginagawa nila yon, natutuwa, nalulugod, o naaawa ang Diyos. Sige, patatawarin lang kita. Hindi ho. Malungkot man hong isipin, sakit man hong isipin, tanggapin, pero yan po ang katotohanan. Kasi Pablo ho, talagang lahat ng mga pinananganan ho niya noon sa pagiging sa akala sa kanyang sarili, matuwid siya sa harapan ng Diyos. So, itinakwil ho niyang lahat yan Mababasa ho natin, sinabi niya ni Pablo dahil sa pagsunod niya sa kautusan. No? Napakatindi, mas masugid siya kaysa sa kasing edad niya, sabi sa pagsunod sa kautusan, sa kanyang mga kaugalian ang sabi. At dahil sa pagsunod niya at pagiging panatiko, religyoso nila, no? Panatiko sa kanyang reliyon, inusig niya ang iglesia ng Diyos, ang sabi ho doon. Pero nung makilala niya ang kahabagan ng Diyos, sabi niya, itong dating pinapahalagahan niya, niwawalang kabuluhan ko na, sabi. Makilala ko lang si Kristo, sabi ko sa Philippians. So, tinakulihon niya kasi nakita ni Pablo, yung pamamaraan ng Diyos, ito pala ang tama. Mali pala yung kanya naging paniniwala noon. Parang gano'n din ho tayo dati. No? Akala natin yung pamamaraan ng ginagawa natin, nakabisnan, nakamulatan, yun ang tama. Pero mali ho. Tamang mali. Yun. Tuloy yun nga, tinuli din ho si Pablo. Sumunod siya sa kautusan. Akala niya, matuwid na siya sa Diyos. Pero hindi pala, sabi. Doon po sa Hebrews chapter 9, ayan. Hanggang sa chapter 10 po, mababasa ko na 3 beses na binanggit ko doon na yung ginawang paghahandog ng ating Panginoong Kristo ay sapat na. Sabi ko doon. Yung mga ginagawa taon-taon, sabi, paghahandog, sabi, ng mga hain ay hindi nakapapawi ng kasalanan, sabi po doon. Bagkus, ito pa nagpagpapaalala ng kanilang kasalanan. Pag naghahandog sila, alala nila yung kasalanan nila. Sabi po doon sa Hebreo. Kaya sabi po doon, sapat na. Hindi na tayo dapat pang gumawa ng mga pagpapakasakit po sa ating sarili. Ang magagawa na lang ng pagpapakasakit, yung pagsunod natin ngayon sa ating Panginoong Kristo. Sabi po sa aklat ng Lucas, na yung pagpapakasakit na hinihingi ng pagsunod sa ating Panginoon. Sabi po, yung deny yung sarili, sabi po doon. Naisingit lang po yun. So tapos na ho. Tinapos na ho ng ating Panginoong Kristo. Hindi na ho dapat na nating gayahin pa o duplikahin, ika nga. No? It is finished, ang sabi nga ho, nung siya nakabayubay bago siya malagutan ng hininga. Tapos na, sabi. Para hindi na ho tayo gagawa pa. Tinapos na ho yan ng ating Panginoong Kristo. Wala na tayong dapat ng tapusin, ika nga, tinapos na ng ating Panginoong Kristo po yan. No? Start na ho. No? Ito pa ho, sabi ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 2 verse 23, sabi po doon, ito ho yung akala ng marami, kaya yung ginagawa ng pananakit sa katawan nila. No? Sabi ni Pablo doon, kala na yung pananakit sa katawan, sabi doon, ngunit ito'y hindi nakapipigil sa pagmamalabis ng laman. Kala nila yung pinarusahan, pinasakitan, pinalo, kala nila mapipigilan nila. Pero ang totoo nyon, after na ho yun, ito, kung kanina, napag-usapan nila, habang sila yung may dala-dala silang yung long neck. No? So, naalala pa rin yun, yung after nung, tagal ng taon ito after nung naipako, sinundan siya ni sa Jessica Soke, hanggang sa ipako. Hanggang sa ibaba siya, hanggang sa nakapag-ligo na. Kahulihan nakita niya doon sa kwadradong mesa, nagsusugal na. Kita ho niyo yun. Tama sa Pablo, hindi makapipigil Kamu pinarusahan mo yung katawan mo, mapipigilan ba yung paggawa ng kasalanan ng laman? Hindi ho. Tuloy pa rin, pagkatapos inuman na naman. Balik na naman sa dating buhay. Balik sa dating ugali, ika nga, yung DSD na tinatawag. Pagsusugal, pag-alasing, bisyo, bisyo dito, bisyo doon. So, hindi ho. Niloloko lang ho ang sarili pag gano'n.
So hindi ho makapipigil yan. So kaya ho si Kristo na ho, no? Kasi hindi ho kahit anong gawin ho natin, hindi ho po pwede talaga eh. Kasi yung dugo natin, dugo makasalanan ho eh. Paano makakapagtubos yan ng kasalanan? Isa lamang ho talaga po. Kasi kailangan yung dugong lilinis. Sabi nga, paano makapaglilinis yung marumi? Kailangan, lilinisin nga marumi. Kailangan ang ipanlilinis, malinis, di ko ba? Pag marumi yung panlilinis mo, hindi malilinis. Dahil sa isang marumi, ang makalilinis lang ho yan, kailangan malinis. At yun ho, ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga ho, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So yung dugo ho natin pinapalabas sa katawan ho natin, marumi ho yan sa harapan ng Diyos. Hindi ho yan makapag-aalis ng kasalanan ho natin. No? Nagkasala ho tayo, hindi natin pwedeng linisin ang sarili natin. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Iyon ho, ang magandang balita. Si Kristo lamang ho ang pwede makapaglinis o makapagharap sa atin sa Diyos. Dahil siya ho ay kaya hindi ho siya tao eh. Kasi lahat ng tao naging makasalanan eh. Kaya siya ho walang sala, sabi eh. Pero dahil sa atin, binilang siyang makasalanan. Bakit? Kasi nga, inako nga ho niya yung sala ng sangatauhan. Kaya dahil inako niya, siya ngayong naparusahan. Yung parusa sa ating mga makasalanan, siya ho sa kanya ipinataw. Dahil siya ibinilang na makasalanan, sabi ho. No? Ito ho, yung binabanggit natin kanina, na kaninang introduction natin na yung napapanood natin, kala natin yun na yung pinakamatinding itsura ng Kristo, pinoportray si Christ, no? Katakot-tao na. Hindi ho, wala pa ho iyan sa kaligtingan na inilarawan ng Biblia, sabi ho dito. No? Isaiah 52 verse 14, ito tingnan ho natin, ang nangyari sa ating Panginoon Kristo. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos di makilala kung siya'y tao. Yan, no? Imagine mo natin yan. Marami ang nagitla, natulala, nagtaka, yun. Kung siya'y makita, sabi mo doon. Hindi na siya makilala. Before, no? Siya'y maparusahan, talagang ano pa siya, naitsura po pa siya. Pero after na siya po ay, sabi doon, ay mabugbog, halos hindi na siya makilala. Sabi kung siya'y tao pa ba? O ano hong itsura na sinasabi ng Biblia ho? Na hindi na siya makilala kung siya'y tao pa eh. Sabi po doon sa Psalm 22 verse 6, tama po doon. Sabi ko doon, sabi ko doon, tila ako ay isang uod at hindi isang tao. Sabi. Ganon ho inilarawan. Dati, naitsura pa siyang itsurang tao eh. Pero after nung siya ay maparusahan, parang na siyang uod ang sabi. No? Kung siya ay makita, inuuyang nagtatawa kahit sino. Yan ho nangyari. Napakasakit ito talaga nangyari sa ating Panginoon Kristo. Marami niyang hindi kumilala, nag-reject ho sa kanya, imbes na siya ay tanggapin. Pero kahit gano'n pa man ho, meron pa rin sumampalataya at naniwala. Actually, isa po doon yung isang sundalo. Di ko ba? Tunay nga ito ang anak ng Diyos ang sabi. So, kahululihan po, di na kailangan pa magpenitensya at pahirapan ang ating sarili upang mapatawad sa ating kasalanan. Si Kristo ay sapat na, siya na ang naghirap at umako sa parusang tayo ang dapat tumanggap. So, kailangan na lang ho, kailangan na lang ho natin kung paano nung ang ating Panginoon Kristo ay nangaral, pagsisiyan ninyo taligdan ang inyong kasalanan sa pamamahala ng maghari ng Diyos. So, ang hinihingi na lamang ho ng ating Panginoon. Ano po niyo, kung talagang tayo po ay seryoso at totoong nagsisisi sa ating mga kasalanan, hindi na ho natin kailangan pong pahirapan pa sa sarili. Kasi after naman ho niyan, babalik naman ho, hindi ho pagsisisi talaga. Yun.
Ito ang pagsisisi na nais ng ating Panginoon. Nasa pagsisiyan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Sabi, talikuran at magbalik loob sa Diyos. Yun po ang nais ng ating Panginoon. Pagsisihan, talikdan, magbalik loob sa Diyos po. Yan po ang hinihingi ng ating Panginoon. Upang tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Nawa po ay nagbigay po sa atin ng kaliwanagan. Ito pong ibinahagi po natin na mula sa salita po ng ating Panginoon. At nawa po sa mga nanonood po ngayon, ay buksan lang po natin ang ating puso. At tanggapin ang pamamaraan ng Diyos at isang tabi na po natin. Iwan na po natin yung pamamaraan po natin. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Panginoon Diyos sa katotohanan at liwanag mula sa iyong mga salita. Natunay nga po Panginoon na hindi na ho kailangan pang gumawa kami ng kanya-kanyang kaparaanan. Sabi mo nga sa iyong salita, lahat kami naging kapos, naging maiksi sa iyong kaluwalhatian dahil nga sa aming mga kasalanan. Kaya sabi ng iyong mga salita sa Romans chapter 8, ginawa mo o Diyos na hindi kayang gawin ng kautusan. Sinugo mo ang anak na si Jesucristo para pawiin po ang aming mga kasalanan. Salamat po aming Panginoon Diyos sa iyong masaganang kahabagan po. Sa iyong awa, sa iyong biyaya, Panginoon. Tutuusin, Panginoon, po pwedeng pabayaan mo na lamang po kami. Dahil kami rin naman ho ang lumayo, umalis nagkasala. Subalit, O Diyos, hindi mo ninais yung ayaw mo yung wangis na nilikha mo po ayon sa iyo ay ganun lamang po na sirain ng tuluyan ng kasalanan. Kahit gumawa ka ng paraan, Panginoong Diyos, isang paraan na tanging lamang po ang solusyon upang muli kami ay maibalik muli sa iyong harapan, mapatawad sa aming mga kasalanan. At yung nga po, hindi mo pinagkait ang iyong anak na si Jesucristo. Pagkos ibinigay mo po ito upang siya pong tumubos sa aming mga kasalanan, upang siya po ang siyang umako, lumasap ng mga pasakit, hirap, bugbog, sugat, Panginoon, na dapat kami ang siyang umako o lumasap ng mga iyon. Subat ang lahat ng ito, Panginoon, ay dahil po sa iyong pag-ibig sa amin. Dalayan po namin, Panginoon, sa mga kapatid, kakilala namin po ngayon, O Diyos, na nakasubaybay po ngayon, ay nagsilbi pong liwanag ito sa kanilang buhay at hindi na ho nila may pagpapatuloy yung nakagisnat na kamulatang matandang nakagisnat, Panginoon, na paniniwala. Salamat po kami. Panginoon, pinupuri ka po namin at dinadakila, O Diyos, sa iyong